Siguro nga po kaya ako nag-asal-aso kanina dahil naging aso po talaga ako dun sa lumang bahay. Napakasama talaga ng bahay na yan. Hindi na nakontento sa'yo. Ginawa pa kami ng kopya ng Jessie. Nay, paano ko po malalaman kung sino yung totoong tatay o si Jessie? Meron silang mga markas sa braso na parang tato. Anak, yun yung tiningnan ko sa kamay mo nung nakalabas kayo ni Lucy sa lumang bahay. Nawala na ng tuluyan? Hindi. Hindi lang siya nakikita ng mga ordinaryong tao. Tinago ko lang yan para hindi nila kayo makilala. Paano mo nasabing kailangan ka ng pamilya mo? Eh, happy na sila kasama ng alagad ko. Pero mawala na si Papa. At pangit yung memories na iniwan niya sa atin. Ngayon, ang kailangan ni Arco, yung isang tao na magtuturo sa kanya kung paano maging isang tunay na lalaki. Ang sabi ng kidnapper na yon, ang nag-utos sa kanila daw na kidnapin si Dulce ay isang babaeng nagngangalang Agoncilla. Siguro naman naniniwala ka na ngayon sa akin. Patay na tayo. Ayaw ko pa makulong. Eh, anong gagawin natin ngayon? Kailangan dispatch ako yung cellphone ko. Bakit nandito pa to? Sigurado ka bang matutulungan mo ko? Tingnan mo nga yung itsura mo. This is just a disguise. Ngayon, naniniwala ka na bang matutulungan kita? Bakit ganyan yung mga tingin mo? Bakit? Hindi kita papapalit kahit kanino. Tignan mo, hindi mo pa lang, pamatay na. Ikaw talaga. Ano ka ba? 3 na anak natin. Tagal-tagal na natin kasal. Binubola mo pa rin ako. Ang bobola ba yun? Nagsasabi na ako ng totoo? Ikaw talaga. Mga anak natin, laki na, oh. Aha! Gising! Idol ko talaga kayo. Ang galing yung balot eh. Sa inyo ako nagmana. Nakikinig ka, ha? Style ko, ha? Gagayahin mo, ha? Oo, gayahin ka. So, kuya! Dapat alalahanin mo na yung sinabi ni Tay. Tapos sabihin mo kay Ate Lucy. O, di ba? O. Bakit ka, sis? Girlfriend na ba ni kuya si Ate Lucy? Oh, yeah! May girlfriend ka na pala? Yes! Hindi ko pa girlfriend si Lucy. Baka naman MU kasi. Wag muna. Bata pa si kuya niyo eh. Eh di, magun! MU! MU! Wala mo May na pag-aaral muna, ha? Oo nga. Hindi, dapat meron na po siyang future girlfriend, di ba? Oo nga. Parang paglaki niya may girlfriend na agad siya. Mabait ba? Sino na si Lucy? MU! MU! Mag-MU sila. Future girlfriend niya. Future girlfriend niya. Hindi ah. Boto ba? Girlfriend! Girlfriend! Pasok! Sir Reden, may bisita po kayo. Sino daw? Bakit ho ba mas naniniwala kayo kay Reden kaysa sa akin? Dahil ba sa stepdaughter niyo lang ako at hindi niyo ako tunay na kadugo? Ay, nako. No, Agoncilla. May mga sinabi lang sa akin ni Reden that led me to believe na may kinalaman ka sa pagkidnap kay Dulce. Katulad po ng ano? Well, nung hinahanap ako dito noon ni Reden, pumunta raw dito, ba't inilihim mo sa akin na pumunta pala siya rito? Okay, Tito. I admit, ginawa ko nga yun. Pero Tito, ginawa ko lang yun dahil para din sa kapakanan nyo. Alam ko naman ho na mahina pang kalusugan ninyo. Baka mamaya, hindi ninyo kayanin kapag nakita kayo ni Reden ng mga panahon na yun. Tito, siguro naman ho sa lahat-lahat ng mga ginawa ko, kilala nyo naman ako. Gusto ko lang kung ano makakabuti sa inyo. Okay. Sabihin natin totoo yan. Paano naman ito? Ang statement ng isa sa mga kidnappers na ang mastermind daw ng kidnapping, ang pangalan niya ay Agoncilla. Tito naman, ang dali-dali lang naman mag-name drop ng pangalan eh. Pwede namang Agoncilla o kung sino pa man, di ba? Ginagawa lang ho nila akong scapegoat. Pwede ho ba? Enough of this?
Tignan niyo. Kung tutuusin, hindi naman natin kailangan tong usapan na to. Hindi naman ho makakatulong sa inyo. Here, Tito, ha? Uminom nga ho muna kayo. Masyado na kayo nasa stress sa usapan na to eh. Mansanas? Bakit mansanas? Anong gagawin ko dito? Well, gawin mong juice, shake, apple pie, anything you want, whatever. Ang sino mang kakain ng mansanas na yan, kahit gaano ang galit niya sa'yo, magiging sunod-sunuran siya sa gusto mo. Basta't ipangako mo lang na gagawin mo ang pinag-usapan natin. Ang sirain ng pamilya ni Riden. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil may atraso din sa akin ang pamilya ng Riden na yan. Huwag mo nang itanong. Basta tanggapin mo ang tulong ko. Because I'm only going to offer it once. Ngayon, Tito Duarte, kanino ka naniniwala? Sa akin o kay Riden? Sa iyo, Aconcilia. Mali ang paniniwala ko na tama si Riden. Mali si Riden. Nung huli tayo magkita, you said you needed my help. Riden, I'm sorry kung nag-walk out ako sa noon. Pero I'm here na. So, how can I help you, babe? Isa lang magagawa mo sa akin. Kung pwede, layo mo na ako. At ang pamilya ko. Huwag ka namang gulo. What? Pinaglalaroan mo ba ako, Riden? Pwede, hindi kita pinaglalaroan. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako yung kausap mong Reden. Impostor ko yun. Hindi ko kaya pagpalit ang asawa ko sa'yo. Kaya pwede ba layuan mo na kami? Riden? No. You're just teasing me. I know in my heart na ako pa rin ang love mo. Sure ko doon. Riden, please naman. Alam ko yung love this. O, diba, babe? Reden? Inuulit ko sa'yo, layo mo na pamilya ko. Dulce! Dulce! Ano bang nangyayari? Ay, bakit ba? Pag ganito, pabago-bago ng isip yung lalaking yun. He likes me. He likes me not. He loves me. He loves me not. He likes me. He likes me not. Ano ba? Papaliwanag ako kay Wendy. Nakita mo kami. Pero hinalikan ka niya, Reden. Pero hindi ko man sinuklian yung halik niya. Dulce, mahal kita. Alam ko naman yung Reden eh. Naniniwala ako at alam ng puso ko na totoo yung sinasabi mo. Pero yung nangyari kanina, para bang pinapaalala sa akin yung panahon na iniwan mo kami ng mga anak mo. Reden, hindi man ikaw yung lalaking yun, pero hindi mo maalis sa puso ko na bakit dumating yung panahon, iwanan mo pa ng mga anak mo. Ano mangyari yun? Dulce, pinakulong ako dun sa bahay. Wala ko ibang hangad kundi makita kayo. Kayo ng mga anak ko. Kayo nagbigay ng lakas sa akin para bumalik dito.
Mahal na mahal kita. Tol, sa tingin mo ba talagang kailangan ng isang tatay sa isang pamilya? Alam mo ko, marami talagang pamilya ang nag-e-exist na walang tatay. Minsan pa nga, 2 nanay. Pero siguro, iba pa rin yung may tatay. Pero, opinion ko lang yun, ah. Bakit naman kasi ganun yung tingin mo? Iba pa rin kasi yung may tatay. May mga bagay na mahirap ihinga sa mga nanay natin. Alam mo na. Tulad ba yan ng pagkakagusto mo sa kapatid ko? Bakit? Halata ba? Hindi. Oo, no. Eh, simula nga yata na lumabas kayo dun sa lumang bahay na yan. Iba na yung tinginan yung dalawa eh. Uy, umaming ka. Kayo na? Tol, okay kami. Pero syempre, di ba? Mga bata pa kami. Showbiz. Pero teka, alam mo, tama ka dyan. Alam mo, dapat aral mo na bago yung boyfriend, girlfriend. Pero, kung maging kayo rin naman in the future niya ni Lucy, pabor sa akin yun eh. Okay lang sa akin kasi alam ko hindi mo siya sasaktan. Tol, salamat. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Parang awa niyo na tulungan niyo kami! Tulong! Tulong! Bakit ka ba sigaw ng sigaw? May nangyari ba sa papa mo? Meron. Ano yun? Nawawala siya eh. Bakit nawala? Kasama mo lang nakakulong dyan. Ano ba kayo? Di ba may mga magic kayo? Siguro niloloko niyo lang ako, no? Siguro kinuha niyo yung papa ko habang natutulog ako, no? Bakit namin kukunin? So, paano Lucy? Alis na muna ako. Balik na lang ako bukas. Sige. Okay. Mamimiss kita. Mamimiss? Eh, kanina lang, inirapan mo ako, ah. Di kaya. Ka nang tumanggi. Umiwas ka ng tingin sa akin habang kausap ko yung kuya mo. Bakit? May problema ba tayo? Ako, wala. Baka ikaw meron. Alam mo kasi, feeling ko ayaw mo na sa akin eh. Baka nga si Chinga yung tinitingnan mo kanina, hindi ako eh. Hoy, nagsiselos. Ako, magsiselos? Hindi, no? Never. Baka nga ikaw pa yung magselos eh. Huh? Sino naman yung pagsesalosan ko, ha? Tingnan natin. Ready ka na? Ano natin? Nagawa mo dito? Nag-text sa akin si Lucy eh. Nagpapasama siya sa mall. Bakit? Bakit sa kanya ka nagpasama? Eh, andito naman ako. May masama ba? Kaibigan ko si Dane eh. Eh, ako? Eh, di ba sabi mo, friends na lang muna tayo? Tara. Let's go. Ba't napatawal na naman ako? Sandali nga. Baka mawawala eh. Kasama mo lang dyan. Wala eh. Ano nawala? Ano naman nagtatago lang ah? Wala nga, di ba? Dito ano? Wala naman. Sana yun? Nandito ako! Pasensya ka na ha. Alam ko mabait ka sa akin eh. Kaya lang, may nagpapanggap na Lucy sa labas. Ayokong masira niya yung pamilya ko pati buhay ko. Papa.
nagkausap na kami ni Agoncillo Reden. At ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Naniniwala ako sa kanya na hindi totoo yung mga bintang niyo sa kanya. Hindi bintang niyo mag-asawa sa kanya. Sigurado ko ba sa sinasabi mo, Papa? Mas pinaniniwalaan mo itong si Agoncillo kaysa sa akin? Kaysa sa mga pulis? Nung umalis ka sa poder ko, si Agoncillo lang ang nagkalinga sa akin. Halos 2 dekadang walang pinakita sa akin kundi kabutihan. Ngayon, itong kabalastugan na sinasabi mo na kinidnap si Dulce. Kung ayaw mo maniwala sa akin, lalapit na lang ako sa mga pulis. Kung gagawin mo yun, ako makakalaban mo, Reden. Pwede bang tama na muna? Kasi andito naman ako eh. Wala naman na siguro mga samang mangyayari sa akin. Mamaya ito pa maging dahilan para magka-problema kayo ng papa mo. Tama ang asawa mo, Reden. Siguro, tama na tong usapan na to. Huwag ka mag-alala. Pinapatawad ko na kayo mag-asawa sa pag-aakusa sa akin. Alam mo, huwag na tayo magplastikan. Alam ko naman ayaw mo kami dito nakatira eh. Kung gusto mo yung mga anak ko, iyong-iyo na yon. Halika na. Reden, kapag lumabas ka sa kwartong ito, ituloy-tuloy mo na sa gate ang aking pamamahay. Yan lang ba gusto mo? Oo, Papa. Aalis ako dito. Kasama pamilya ko. Reden, hindi ka pwedeng umalis dito nang hindi kayo nagkakaayos ng papa mo. Nabilog na ulo niya ni Agoncillo. Alis na tayo. Reden! 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 Reden, itigil mo na nga yung ginagawa mo. Huwag ka nga padalos-dalos. Ano ka ba? Tama na yan. Reden, makinig ka naman sa akin, oh. Ay, ano ba nangyayari? Saka tayo, ba't niyo po niligpit yung mga gamit natin? Dahil alis na tayo dito. Bakit po? Anak, nag-away ang itay at ang lolo mo. Reden, pwede ba huwag ka na padalos-dalos? Nabibigla ka lang, itigil mo na yan. Tay, sige na po, mabait naman po si Lolo eh. Pagbigyan niyo na po siya. Oo nga po. Pag naglilinis po kami ni ate, tumutulong din po siya. Hindi ba naman kayo kakampi kay Papa? Ako lang ba talaga nakakakita dito na mali ginagawa ni Agoncillo? Hindi naman sa ganun, Reden. Pero gusto ko lang malaman mo nung wala ka dito at si Benji, walang ibang pinakita ang papa mo kundi kabaitan. Maaaring tama yung hinala mo, nalalason ni Agoncillo ang utak ni Papa. Pero naniniwala ako na sa puso niya, Reden, mabuti siyang tao. Reden, napakabait ng papa mo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kausapin mo ang papa mo, makipag-ayos ka na. Sige na, Tay. Mabait po si Lolo. Pagbigyan niyo na po siya. Tay, please. Parang awa mo na, Reden. Isipin mo na lang yung mga anak mo. Papa. Oh, andito ka pa? Akala ko umalis ka na. Nagtataka lang ako. Bakit bigla niyong kinampayan si Agoncillo? Sinabi ko na sa iyo ang dahilan ko. Ipiniliwanag ko sa iyo na si Agoncillo ay mabait na tao. Sila ka ang nagkalinga sa akin. Sila ni Dondon, parang anak ko na rin niya na hindi nang iwan sa akin. Kaya ako umalis noon dahil pinaglaban ko pagmamahala namin ni Dulce. Sawa na ako sa mga paliwanag mo. Kung ipinagpipilitan mo na masama si Agoncillo, umalis ka na sa aking pamamahay. Ayun din.
Reden, ano nangyari? Hindi ba kayo nagkakasundo ni Tito Duarte? Ano ginawa mo kay Papa? Bakit ganun lang akong kampengan ka nun? Anong ginawa ko? Ako? Wala akong ibang ginawa sa papa mo kundi mahalin siya at pagsilbihan. Siguro kung kinakampihan man niya ako, tumatanaw lang siya ng utang na loob. Alam mo, huwag na tayo magplastikan dito. Ikaw nagpakid ng kay Dulce, no? Ano? Aaminin ko yan ng totoo. Kaso hindi. Reden, ako pa ba naman? Ako pa magbabalak na masama sa asawa mo? Eh, ang saya ko nga na tumira kayong pamilya dito eh. Sana hindi pagsisiyan ni Papa ang pagkampi niya sa'yo. Kamag-alala, Reden. Hindi ko pababayaan ng Tito Duarte. Simula noon, nandito na ako para sa kanya. Hanggang ngayon, kahit sa pag-alis mo, nandito pa rin ako. Reden, hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Oh, ayaw ko sana malayo dito eh. Pero yun ang gusto ni Papa. Ang pamilya nga ni Reden, ang dahilan kung bakit nawalang kamay ko. Kailangan ko ang kopya ni Reden. Madam, I'm back! Sirain mo uli ang pamilya ni Reden. Makakalabas po tayo dito gamit nung pintong pinasukan namin ni Benji. Kailangan ng susi doon, di ba? Yung susi po ay hawak nung reyna sa palasyo. Hindi ka na babalik doon. Kaya lang, Papa, yun na lang yung paraan para makasama natin ang pamilya natin. Mahal ni Tito Miguel si Mama. Hindi pa ba sapat yun para maging boto ka sa kanya? Hindi! Dahil walang kapalit si Papa sa puso ni Mama. Sige ko mag-alala. Kakausapin ko si Coco. Ipapaintindi ko sa kanya yung side mo. Bakit ka ba nag-feeling? Kayo na ba ni Lucy? Wala ka na dun. Bastos ka ba? Ha? Ha? Uy! Kala mo, ha? Bantayan mong maigi ang si Reden. Hindi yan titigilan ng Wendy na yon. May asungutan pa parating. Ayun, oh. Si Wendy. Ayan na. Bilisan mo. Babe!